procession of the members of the Crown Drum and Bugle Corps. Maraming salamat po for joining. Of the members of the altar servers carrying the Marian flag. Ang pagpasok ng Estandarte de la Virgen. Ang ina, reyna at patrona ng buong lalawigan ng Cavite. Ayon sa kasaysayan, matapos ang isang malakas na bagyo noong taong 1667, isang larawan ng mahal na Birheng Maria ang natagpuan sa baybayin ng Kanyakaw sa Cavite. Ang kanyang banal na larawan ay agad na kinilala bilang tanda ng biyaya at himala at siya'y tinanghal na isa sa 8 simbahan sa Cavite Puerto. Dahil sa hindi mabilang na kwento ng himala na naganap sa maraming deboto mula noon, ay pinagkaloob sa kanya ng mga deboto ang taguring Birhen de Mil Milagros o Birhen ng Libong Himala. Itinuturing din ang kanyang banal na larawan bilang ang pinakamatandang pinta ng mahal na Birheng Maria sa Pilipinas na may tiyak na petsa, at ito'y kinilala bilang pambansang yamang pangkalinangan ng Pilipinas, tanda ng napakahalagang ambag nito sa kasaysayan, pananampalataya at kultura ng ating bansa. Bilang pagkilaklas sa malaganap at matatag na debosyon sa mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga noong Nobyembre 18, 2018 ay sabay na ipinagkaloob ang dalawang natatanging parangal, ang pagtaas sa parokya ng San Roque bilang pandiosesanong dambana ng mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga at ang koronasyong pontifikal sa kanyang banal na larawan, isang natatangi at mataas na pagkilalang ipinagkakaloob sa ngalan ng Santo Papa bilang pagpapatunay sa matatag at malalim na debosyong iniukol sa kanya at sa pambihirang himalang iniuugnay sa kanyang pamamagitan. Ipinagdiriwang ang kanyang dakilang kapistahan noong 2 at 3 linggo ng Nobyembre. Bilang ina, siya ang ating kanlungan sa bawat luha, pagdurusa at pagsubok, ang mapagmahal na inang hindi nagsasawang yumakap sa kanyang mga anak at umakay sa kanila pabalik sa Diyos. Bilang reyna, siya ang maringal na simbolo ng ating pananampalataya, ang huwanan ng ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos, at ang tanglaw na umaakay sa ating tungo kay Kristong kanyang anak. At bilang patrona ng buong lalawigan ng Cavite, siya ang patuloy na gumagabay, nagtatanggol at namamagitan para sa kanyang minamahal na lalawigan. Sa ilalim ng kanyang banal na pagkalinga, ang bawat bayan at bawat pamilyang Caviteño ay patuloy na humuhugot ng lakas, pag-asa at pananampalataya sa kanyang makainang pagpapala. Ngayong gabi, sa ating sama-samang paglalakbay sa banal na prosesyon, ay muling mabuhay sa ating mga puso ang diwa ng pananampalataya, pagsisisi at pag-asa, sapagkat kasama natin ang ating ina sa ilalim ng krus. Ang ating ina, Reyna at Patrona, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga.
Viva la Reina de Cavite! Viva la Luz de Pilipinas! Viva la Virgen! Ulitin natin ang isang pasigabong palakpakan, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, Reina de Cavite, Luz de Pilipinas! Viva la Virgen! Viva de la Soledad de Portabaga! Viva Reina de Cavite! Muli taos-pusong pasasalamat sa ating mga mahal na parishioners, lalo higit sa ating pura paroko at rektor, Reverend Father Michael Reuben Arcron, at sa lahat ng miyembro ng Cofradia de la Soledad de Portabaga, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Muli, ang Reyna at Patrona ng buong lalawigan ng Cavite, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, Reina de Pilipinas. Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, Reina de Cavite, Luz de Pilipinas. Joining the image, the members of the Banda Santa Monica from the municipality of Banza. Thank you very much to Honorable Mayor S.M. Matro and our municipal administrator, Sir Louis de la Cruz, for the generosity, for allowing the members of our municipal bands to participate in our procession. Maraming salamat po, Banda Santa Monica. Sa ating parishioners at devoto na bawat ng mga salita ng pagkabaka, lalo higit sa ating